Warm greetings to all our viewers worldwide. May you be filled with the love of God, whatever circumstances you are in right now. Naway maging sandigan ninyo ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, lalo na sa gitna ng mga hamon sa buhay na inyong pinagdaraanan. Truly, in the world we live in, the storms of life or life's challenges are inevitable. These could be physical, emotional, or spiritual. Kasi Peter, magkakadugtong na yan eh. If you face physical challenges such as living with a terminal illness or enduring extreme poverty, you might feel bitter and angry and even find yourself blaming God for your suffering. Tama yan, Kata. We turn our back on God instead of turning to Jesus and holding on to His promise that we should take heart in our tribulations, for He has overcome the world. Dito sa tampok nating kwento sa linggong ito, Lynn experienced all forms of storms in life, physical, emotional, spiritual. How did she endure? Panoorin po natin ang unang bahagi ng kanyang kwento. Tinatanong ko rin nasaan nga ba ang Diyos sa aking sitwasyon, sa aming sitwasyon? Dala ng kahirapan, 10 taong gulang pa lamang si Lynn ay nagtrabaho na bilang helper sa isang Chinese store. Kasabay nito ay nagbebenta rin siya ng candies at kakanin. But somehow, no one complained because parang nakalakhan namin na everybody has to pitch in, everybody has to help. Sa gitna ng kahirapan, sinikap pa rin ni Lynn na itaguyod ng mabuti ang kanyang pag-aaral upang pagdating ng takdang panahon ay makaahon sa kahirapan. Sa tatay ko, hindi ka makakarinig ng any encouragement. Hindi siya ganun ka openly supportive. But yung nanay ko, niya, basta mag-aral kayo. Basta mag-aral kayo, sisikapin kung makapag-aral kayo, ano man ang mangyari. Pagtulong-tulungan natin. Mahirap ang buhay, pero hindi tayo makakaalis ng hirap kung hindi kayo mag-aaral. Nagbunga naman ang kasipagan ni Lynn sa pag-aaral at gumraduate bilang valedictorian noong high school. Subalit, I thought my father would be happy. Sa akin lahat Sabi ko, tay, yung po mga medals ko, eto po. Kinuha niya sa akin. Sabi niya, anahin ko yan. Makakain ba yan? Sabi, itinapon niya sa pusali. Pinakamasakit na sigurong ginawa ng tatay ko yun sa akin. Kasi high school ka. Yung naiintindihan bakit gano'n. Sa kolehiyo, kumuha ng Bachelor of Science in Geology si Lynn. Sa pagkakataong ito, isang kapwa-estudyante ang nagbahagi sa kanya tungkol kay Jesus. Baon ko yung galit ko sa tatay ko. Ang dami kong questions about life. Bakit ang hirap? Nahihirapan ako sa UP. So, sa akin, I need God. I need God. Talagang real yung aking experience na accepting Christ. But I know that John 3:16 spoke to me that God so loved the world. Wala akong love Feeling ko empty yung love tank ko. I needed God's love. Kasabay din nito, upang punan ang kakulangan sa pagmamahal, nakipagrelasyon siya. I was vulnerable. I was gullible, I would say. Fell for it. Oh, I love music and he loves music. Siguro dun din ako nahulog. Dahil sa paglalim ng kanilang relasyon, pinili nilang magpakasal. Sa pagkakataon ding ito, nakapagtapos si Lynn ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Makalipas ang 5 taon, unti-unting lumamlam ang pagsasama ng mag-asawa nang madiskubre ni Lynn ang sekreto ng kanyang mister dahil sa nakitang liham. May mga babae, again. Puro babae na asikaso habang nag-aaral. So, nakatapos siya 1989. Bagamat maganda ang trabaho ni Lynn bilang training officer sa gobyerno, ay iniwan niya ito upang samahan ang asawa sa Mindanao sa pag-aakalang bubuti ang kanilang samahan at buhay. Subalit, kabaligtaran ang nangyari. Walang magandang trabaho si Lynn kaya't napilitang magbenta na lamang ng lutong ulam para may pangtustos sa 3 anak. Sa awa sa sarili ko, sabi ko, bakit ako napunta dito? Bakit nagkaganito ang buhay ko? And then naisip ko, baka pinaparasahan ako ng Diyos. Kasi nga, nagrebelde ako sa tatay ko, di ba? So baka this is God's way of punishing me. Dahil hindi pa rin nagbabago ang mister sa kanyang pambababae at solong tinustusan ni Lynn ang ikabubuhay ng pamilya, naisipan niyang magpakamatay.
Nag-sorry ako, sorry mga anak, pero hindi ko kayang mabuhay. Sabi ko ganun. So, at nangiimin ko siya, biglang, sabi ko, hindi ko kayang humarap sa Diyos. Kung magpapakamatay ako, hindi ko kaya. So, tinapon ko yung mga gamot. Hindi ko na lang siya ininom. Bumalik si Lynn sa Maynila at nagkita sila ng kanyang hipag na naging instrumento upang tanggapin niya ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Okay, babalik ako sa'yo. Sinusuko ko ulit yung buhay ko sa'yo kasi hindi ko naman kaya talaga. Hindi ko na kaya. Sabi ko, I thought kaya ko on my own, but hindi ko kaya. Sabi ko, babalik ako sa'yo, pero ayusin mo yung pamilya ko. Ayoko walang tatay ang mga anak ko. Matapos ang 1 taon, buong tapang na hinarap ni Lynn ang pagbabalik sa Mindanao. Sa panahong ito, bagamat nakapag-ipon at nagtrabaho ang kanyang mister, ay bumili naman siya ng bagong motor. Sabi ko kasi, hindi naman magluluko siguro itong asawa ko after what we have gone through. Sabi ko, Lord, hindi yan pwedeng mangyari. You promise. For me and my house, we will serve you. Inimbestigahan ni Lynn ang kanyang suspecha tungkol sa ikinikilos ng asawa at nadiskubre niya na may bagong babae ang mister. 8 taon na silang mag-best friend ng asawa ko. Meron silang business. Meron silang joint bank account. Sabi ko, buti ka pa. May ka-joint account na asawa ko. Buti ka pa, natikman mo yung kanyang retirement money. Kami ni isang kusing wala. Para ibsan ang nararamdamang pigati sa ganiwang pagtataksil ng asawa, piniling maghiwalay na lamang silang dalawa at nag-file ng annulment si Lynn. At to me, the annulment was freedom. Freedom. And I sought the Lord about it. I can redeem my name. I can redeem my person. Parang ang tagal kong binaboy din yung sarili ko because I remained in that kind of relationship. paano haharapin ni Lynn ang pagiging single parent sa 4 na anak? Matitigil na kaya ang kanyang mga suliranin? Tungayan natin ang kabuuan ng kanyang kwento sa linggong ito. Peter, okay ba yon na dahil yung lalaki ay nangalunyana, biblically, pwede bang hiwalayan na yung mga ganong klaseng tao? Well, for me, okay, there's always an opportunity to release forgiveness, in spite of the infidelity. So I guess she has a reason why, no? I also talked to a lady na sinabi niya, that to me, if that ever happens, that's it. Para sa kanya, hindi na siya magfo-forgive. I talked to my pastor in the past, sabi niya, if that happens for the first time, he will do his best to convince the wife to forgive. Pero kung nangyari ulit, parang wala na siyang heart to ask the wife to go through that painful experience again and release forgiveness. Ibig sabihin, he did not treasure the forgiveness extended to him by his wife. Yun na nga eh. What if pinili na nung asawa? Kaya nga. Yung sa kabilang bahay. I guess she realized that when she met the other woman who had many other blessings compared to her na galing sa asawa. So right away she knew, if this is where I stand in his life, bakit pa? Siguro yan ang iniisip ni Lynn. Well, actually, naalala ko, Peter, that God really doesn't want people, especially those who are married, let no man put asunder. Yes, correct. No? Tama. Except, yun nga sa tigas kasi ng Sabi ulo niya, I ng hate divorce, di ba? hate divorce, but inallow ni Moses Oo, tama. on account of infidelity. And I Correct. think in this case, ganito yung nangyari Yes. kay Lynn, And Yes. then with that, she found freedom. But of course, mahirap po maging single mother. Oo, mahirap yun. Alam ko po yan. Kaya malalaman pa natin dahil alam ko marami pang pinagdaanan si Lynn bukod Tama. And you know, Lynn did not allow poverty to dictate her future. Kasi kumbaga, kung isipin mo, matatakot dapat siya, no? I'm gonna raise a family all by myself, right? But she completed college amid a difficult life, but that did not completely make her happy. Her issue with her father remained, and that was a lack of care and affirmation from her dad. Napakahalaga po niyan para sa isang anak. Kaya nga may reminder si Apostle Paul sa mga ama. Ang sabi niya ay, Fathers, do not exasperate your children.
so they won't be discouraged. Tama, it is a reminder to all fathers not to be too harsh on their children, or it will crush their spirit and discourage them. Naranasan niya ni Lynn sa kanyang ama sa kasamaang palad na ulit ito sa kanya namang naging asawa hanggang sa ninais pa niyang magpakamatay. Alam niyo po mga kapatid, hindi po solusyon ang pagpapakamatay sa ating pasanin sa buhay. Si Jesus ang solusyon. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya kung anuman po ang bagyong pinagdaraanan ninyo ngayon sa buhay, gaano man po yung kabigat, magiging magaan po yan. Kung nasa buhay po ninyo, si Jesus. Lumapit po kayo sa Kanya ngayon, iiyak ninyo ang inyong pinagdaraanan dahil naririnig niya kayo at daman niya ang inyong pinagdaraanan. Subalit mahalaga pong kilalanin ninyo siya. Isuko ninyo ang bigat ng inyong pasanin at isuko ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Kung gusto po ninyong gawin yon, ay sumunod lamang po kayo sa simpleng dasal na ito. Panginoong Diyos, hirap na po ako. Hindi ko po maintindihan bakit ganito po ang aking pinagdaraanan. Ako po ba'y pinarurusahan ninyo dahil sa aking mga kasalanan? Kung ganun pa man, Panginoon, ay patawarin po ninyo ako sa aking mga nagawa. Gusto ko pong magbagong buhay. Kailangan ko po ng inyong tulong. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Dahil hindi ko po kayang buhayin ang aking sarili o maging ang aking pamilya. Tulungan niyo po ako, Panginoong Diyos. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung kanino ako pupunta. Pero napag-alaman ko ngayon po, kayo po, Jesus, ang sagot po, ang tugon ng aking dalangin. Kayo po ang maaring magligtas sa akin. Kaya simula sa araw na ito, Panginoon, kayo na po ang aking maging tagapagligtas ng aking puso at kayo po ang maging Panginoon ng aking buhay. Jesus, pumasok ka sa aking puso ngayon at diyan ka manahan sa habang buhay. Ako'y nagtitiwala sa iyo at ako'y naniniwala sa iyo na ako'y magkakaroon ng buhay na masagana sa mundong ito at buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, ako'y magkakaroon ng pag-asa mula sa aking kinalalagyan. Maraming salamat sa iyo, Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. And we want to take this time to pray for all those watching right now. And siguro ganun din, meron kayong issue sa iyong father, just like Lynn. And allow God to release His grace upon your life that you may be able to decide and release forgiveness towards your dad. Father, in the name of Jesus, we pray for all those watching right now. Perhaps those that grew up without a father, that all their childhood they long for a father image, for a father's touch, a father's embrace, a father's encouraging words they never got. And so they are just, this pain remains in their heart. This bitterness is taking root. So even now, in the name of Jesus, we uproot that root in your heart right now. That bitter root, we pluck it out of you. And in the name of Jesus, we declare God's healing and grace to cover you this very moment, that you may come to the point and decide to release forgiveness towards your Father. In the name of Jesus, receive your freedom, receive your healing. And the Lord is healing someone right now who has stomach cancer. The Lord is releasing His healing touch on you, removing every cancer cell in your body. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone also with ovarian cyst, the Lord is removing that cyst from you. Receive that, kapatid. Rejoice, you are completely healed in the name of Jesus. Amen and amen. Kung tinanggap po ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas at nakatanggap po kayo ng naramdaman po ninyo, naggumaling po kayo, nakatitiyak po kayong kasama nyo siya sa pagtahak ninyo sa landas ng buhay. Ang sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Yung from rag to riches, heaven. Pero yung from riches to rag, mabigat. Lord wants to heal your marriage. He just wants to really make you reconcile and restore what needs to be restored. Ang biyaya ng Diyos, natugunan din yung maging maayos yung pagsasama naming mag-asawa muli. Sa bawat biyayang natatanggap, bahagi nito ay kanyang ibinabalik sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia. After ng pagbibigay ko ng 500, may umorder ng halaman sa amin, 240,000. Ang 700 Club Asia ay isang matabang lupa na habang tinatamnan mo, talagang bumubukal yung pagpapala. Ibang klase mag-provide ang Panginoon. Thank you, Vicky, for showing us the value of cheerful giving. We hope and pray that more people will be blessed as you choose to honor God with your resources. Kasama po kayo sa panalangin na ito. May you prayerfully consider giving to the Lord's work so that we can help more people in need. Partner with us. Please visit cbnasia.com/give or scan the QR code on your screen. CBN Asia is also a biller on the GCash app. Thank you for your generosity. We are back on the 700 Club Asia and we have Lynn with us here in the studio. Welcome to the show, Lynn. Thank you. Thank you for having me, Peter. It's our joy. So, Lynn, the way you overcame poverty to escape a life of hardship is truly inspiring. Why do you think your father remained hopeless and bitter even when you strived hard to finish school, which could bring a brighter future for the family? I couldn't understand where it's all coming from. You know, yung galit, ba't galit siya sa mundo at bakit niya kami dinadamay dun sa galit. Despite the fact that we all tried very hard to, you know, pitch in economically since we were young as I can remember. And we excelled in school. I excelled a lot in school. Very proud ako that I can show my medals, you know, valedictorian, and then science quiz champion, provincial science quiz champion, and the Jerry Rojas Leadership Medal. And other medals na best in science, best in math, best in physics. But all this is not enough, seemingly, for him. And nag-umpisa dun yung, you know, rebellion siguro. Rebellion such that kahit nung nasa UP na ako, bihira akong umuwi. Despite the fact na as a working student, papadala ko pa yung part of my my income para to help the family and help support my siblings sa school needs nila, and also to help with the medicinal needs ng father ko because during that time asthmatic siya and yung lungs niya I didn't know was starting to fail na. So ayun, hanggang ayoko nang umuwi. Wala kang narinig gratitude or thank you from galing sa kanya or appreciation galing sa kanya for your help? Wow, ang sakit nun. Wala, not a single hug. Hindi kaya siya feeling sorry for himself, no? That he was not able to provide the way he had probably hoped to do so. And then here you are, on your own, you can do it, di ba? Hindi kaya may ganun siyang background or in his mind, kaya hindi rin niya may express yung kanyang pag-admire or pagmamahal sa iyo. No? Yeah, probably. But since bata pa ako, no, hindi ko yun naiintindihan. All I know was, why is he not like that? Dumating sa point na sobra yung galit ko na sa tatay ko. Nasabi ko, hindi ako uuwi. Kahit nung nire-request niya, nung may sakit na siya, apparently bedridden, ayoko umuwi. Like, a neighbor would call me on the phone and nire-request ng tatay mo kung pwede ka umuwi dahil may sakit na siya and bedridden.
tigas ng loob ko, ayoko umuwi. And then, yung uncle ko came and gusto ka makita ng tatay mo, still ayoko umuwi. Until the second time na pinuntahan ako sa UP ng aking uncle, halika, uwi tayo. Patay na ang tatay mo. At then, umuwi ako, kasama, may anak na ako, may baby. Dala ko yung baby ko. Pagdating doon, nakita ko yung tatay ko, yung kabaong niya. Alam mo yung, hindi yung magandang kabaong na disente, but yung tinagpi-tagpi na tabla na ginawa ng mga kapitbahay. And I was crying so hard. Not so much because namatay siya, but because in my mind, look at you, you're so miserable. Nung buhay ka, miserable ka na. Tapos hanggang kamatayan ba naman, miserable ka pa rin. So that was what my heart was saying habang humahagulgul ako dun sa kabaong niya. Sabi ko, why hindi ka man lang lumaban sa buhay? Hindi mo man lang kami ipinaglaban and parang this is... Did you feel remorse na you didn't come home sooner? At that point, no. Later on, when I became a Christian, when I had really bumalik ako sa Diyos, doon ko laging iniluluha sa Diyos yung rebellion ko sa tatay ko. But that was much, much later, no. And I asked the Lord, Lord, did my father ever had a chance to know you? Bakit siya ganun ka-bitter about life? Was he able to reconcile himself with you? And I was assured by the Lord in my spirit that, Praise God. my father asked for After all, he looked for you. And he must God, have had a reason to look for you. Yeah. And I miss that. And I came to a point na talagang lumuluhod ako sa Diyos about yung sakit na idinulot ng tatay ko. And para siyang nakaluhod ako, and God asked me to remove the nails. Malalaking pa ako nandun sa aking puso. Isa-isa ko yung hinugot. Hanggang mawala yung galit ko sa tatay ko at ang naiwan doon ay pagmamahal at yung kasabikan na Praise God. makita ko siya kahit sa heaven. Because Lord, will you grant me that? And nagkaroon ako ng peace because God said yes. I wish it was earlier. I wish I knew God that closely before namatay ang tatay ko, so I could have had a chance to be reconciled to Him. Pero hindi yun nangyari. But even then, I'm sure ino-honor ni Lord yung aking desire na yung tatay ko ay makapiling ko sa heaven. How long was it, Lynn, when your marriage, when you found out about your husband's womanizing and other vices? Christian na ako nun. Okay. Bumalik na ako. How long were you married at the time? At ilan na anak ninyo at the time? 3 na anak namin by that time. I became born again. Bumalik ako kay Lord because yun yung time na hiwalay kami ng asawa ko at ayoko nang balikan because nga napaka-responsable. Request ko nga kay Lord, babalik ako sa iyo, Lord, pero ayusin mo yung aking pamilya. Bumalik siya at nakaluhod na humihingi ng patawad because sinulatan ko yung kanyang kinakasama noong time na yun. Nasabi ko, kaya ako bumalik dito kasi gusto ko mabuo ang pamilya namin. But then sabi ko, it's really up to you, but I want you to know that I have forgiven you the same way that the Lord has forgiven me. And I want you to have the peace that I have in the Lord Jesus Christ. And apparently, na-konsyensya sila doon, and one day umuwi ang asawa ko na nakaluhod na sabi niya magbabago na siya. And true enough, 7 or 8 years, masaya naman kami na. Umuwi na siya every weekend, and pinapasyal niya kami ng mga anak ko, pinahawak na niya sa akin yung ATM niya. So I thought, wow, that was it. Redeemed na ni Lord yung aming anak. Yung promise si Lord, ibinigay na niya sa akin. Grinant na niya yung promise niya na ayusin. Ayusin ang pamilya. May sikreto siya. But yeah, I didn't know may sikreto. So, nung nagka-consultancy na ako,
doon ko nalaman na hindi lang isa, dalawa ang kanyang mga babae. So bumalik pala. And bumalik na naman siya sa mga barkada. Lagi na naman nandun sa bahay yung mga barkada niya, mga brad at sis niya. At lagi siyang wala sa bahay pag wala ako doon. And ito yung time na retired na kasi siya, nag-early retirement siya. And I was expecting na he was doing something profitable with his retirement money na hindi ko naman nahawakan, hindi namin nahawakan ng mga anak niya. I realized na nothing's changed. I sought the counsel of my pastor and a friend who is a psychologist also, who is a Christian psychologist. And both of them saying na, Lynn, you are in an abusive relationship. Noong time na yun, hindi ko pa alam kung ano yung narcissistic and yung mga ganyang problema. But hindi ko na-realize na yung abuse ng aking husband sa buhay ko ay sobrang lala niya to the point na after so many years na ayos na kami, kaya pa pala niyang bumalik din doon, gawin pa rin. It might have been continuing, hindi ko lang nalaman kaagad. You know? Sinabi ko sa mga anak ko na maghihiwalay kami siguro ng daddy niyo. You know what he said? Ba't ngayon mo lang sinabi? Ba't di mo sinasabi sa akin? Kasi baka ako noon, sabi ko, baka namimiss ka lang ni daddy kasi suddenly, lagi kang wala sa bahay, nandun ka sa mga projects mo, madalas na baka namimiss ka. Baka magbabago din, matatauhan din after a while. But hindi eh. Wow, grabe. So, Lynn, thank you very much. This is just the beginning of your story. We have several days more of your story. So, maraming salamat. Bukas po sa pagpapatuloy ng kwento ni Lynn, malalaman natin ang iba pang hamong haharapin niya bilang isang single mom. Abangan po ninyo yan. We'll be right back after a short break. Stay with us. If God allows us to go through storms of life, it is to shape our character, deepen our faith, and guide us through growth to become more like Him. So when we are facing difficulties, let us be encouraged to trust in God's ability to provide strength and shelter through the storm. The psalmist wrote, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. Psalm 46, 1-3. Our God is mightier than any storms of life that befall us, at hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang sabi nga niya, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired by the testimony of Lynn and realize your need for God. We likewise thank all our faithful partners and supporters who helped make the production and airing of this show possible. Scan the QR code on your screen if you want to be part of this mighty work of God through the 700 Club Asia. God bless you more and more this 2025. Shalom, shalom. Ngayong Martes, higit na masakit na tagpo ang kanyang haharapin sa pagkakasakit ng kanyang anak. Naglulupasaya ako sa Diyos noong time na yun. 3 araw akong lumadapa sa Diyos na buhayin niya anak ko. Ano kaya ang sakit na dumapo kay Kevin? Mabubuhay pa kaya siya mula sa 3 araw na pagkakakomatose? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Lynn Monsanto. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.